bago ko po elaborate, let's go straight to the point, no? So, ito po yung mga series of events na nangyari bago po pumutok, no? Or lumabas media ang mga allegations na si M. Goldex daw po ay illegal. Alright? So, isa-isahin po natin yung mga issues, no? So, una, syempre, kami ay nag-start online, no? Worldwide, through online, about M. Goldex awareness. M. Goldex marketing campaign. So, kami po lahat ay pumasok sa marketing program ni M. Goldex as a client, and kami po ay nag-promote at nag-share lang din sa mga tao about dun sa napaka-unique at napaka-revolutionary na marketing program ni M. Goldex. At kapag kami po ay nakapag-close ng sale, kami po ay bibigyan ng reward. Kami po ay bibigyan ng rewards ni M. Goldex, at yun po ang kumbaga promise nga po na pinulfill naman ni M. Goldex. So, habang ginagawa po namin siya, may mga tao pong naapektuhan. May mga tao pong naapektuhan at mga grupo ng tao na naapektuhan. Bakit po? Kasi po, instead na yung mga tao ay gumastos doon sa business opportunity nila, no? Ang mga tao ay gumagastos kay M. Goldex Online Store. At hindi talagang napakalaki pong opportunity at napakalaki pong kumbaga rewards or pera po ang talagang ini-invest ng mga tao kay M. Goldex Online Store. Na talagang kapag naintindihan po natin, malinaw po nating maintindihan, no? Malalaman po natin kung ano yung pinaka-objective nitong mga taong naninira. Okay? Take note, lahat po ng mga nagbibigay ng mga negative remarks against M. Goldex ay hindi po members. Okay? Hindi po members. Kami po ay nasa libo-libo na po. Nasa almost more than 40,000 na po ang Filipino worldwide na members na M. Goldex. Ni isa po, wala pong nagre-reklamo sa SEC at wala pong nagko-complain against M. Goldex sa ngayon. Hindi ko po alam kung may mga lalabas po ng mga tao na hindi po natin alam, no? Kung sila po ay nabayaran or what, pero sa ngayon, bago po yun lumabas, wala po nagre-reklamo. Okay? So, explain ko lang po na mabilis, no? Unang nagreklamo yung mga fake news vlogger daw na si M. Goldex daw po ay illegal. So, napatunayan po ng grupo namin na itong mga tao na behind this ay hindi po nag-e-exist. Hindi po sila, yung mention po doon na attorney, yung attorney po, hindi po siya nag-e-exist doon sa role of attorneys po, or ng Integrated Bar of the Philippines. Hindi rin po siya nag-exist sa PIA or Philippine Information Authority. At yung pong mga allegations po doon ay napaka one-sided at talagang ginudge na po ang M. Goldex na scam daw doon sa logo nila or sa picture nila, na sa bandang huli sinabi naman daw po ay ito ay under investigation pa lang. So doon pa lang po napatunayan namin na ito po ay talagang fabricated po to. At doon po sa disclaimer nila ay sinabi po doon na ito po ay mga pigments of imagination lang po at talagang wala pong katotohanan ang ilan po sa mga news na kanilang sinishare. Ito po ay para po i-entertain lang ang mga readers. Okay? So ito po ay tapos na. Now, ang mga sumunod na mga nag-react ay ang mga MLM owners at ang mga members nito. Bakit po? Kasi napakaraming mga top earners from different MLM companies ang nagsilipatan sa amin. Ang nagsilipatan po sa M. Goldex Online Store. Okay? So, syempre, kapag itong mga to, halimbawa, 2,000 ang umalis sa isang kumpanya at lumipat po dito sa, ito na po yung, tawag dito, paglalaanan nila ng panahon, malaki pong pera ang mawawala sa mga company na to. Okay? So, talagang kailangan nilang umaksyon. Kailangan nila talagang pigilan or alamin kung saan ba talagang pupunta itong mga taong to. Bakit nauubusan tayo ng mga tao? Okay? So, nalaman nila at nakita nila na may mga nabasa sila mga fake news vlog at saka scam vlogs na against M. Goldex at yun ang ginamit nila sa amin. Okay? Or ginamit nila kay M. Goldex Online Store. So, ito po ay wala namang katotohanan kasi nga napatunayan namin na hindi totoo, no? So, nagpatuloy itong mga MLM owners at saka mga members na to
na talagang mararamdaman natin na talagang affected sila sa pag-increase at pag-expand itong bagong revolutionary investment opportunities na to. Okay? So, number 3, meron pong isang financial advisor na vlogger daw. Vlogger daw siya. So, actually vlogger po talaga siya. So, siya raw po ay anointed ng isang kilalang financial guru din, life coach. So, pero ang dami niya pong mga negative na mga sinasabi sa mga company na parang wala namang ding further research na kinandak, especially kay Goldex Online Store. So, dahil po doon, marami po nag-react, marami rin po talagang natakot po siya sa mga nag-react, at dahil po doon, binura niya ang kanyang post, ang kanyang vlog, at nag-apologize siya about doon sa pinost niya, no? So, ito pong si advisor number 1 ay kakilala, kaibigan nitong financial advisor number 2, na ito po ay nag-post sa Facebook na si M. Goldex daw ay scam. Na si M. Goldex, hirap na hirap daw po silang magturo sa mga Pilipino about UITF, about yung investments po na sinishare nila, tinuturo nila, no? Tapos, i-scamin lang daw ni M. Goldex. Okay? So, doon pa lang po sa mga litanya niya, sa mga words niya, talagang nakakalungkot, no? Na siya po ay professional financial coach daw, pero sa kanya po nagmumula yung mga ganong disparaging words. So, hindi po yun pinag-aralan, hindi po yun ni-research, at talagang binanggit na lang po sa Facebook. At talagang mararamdaman niyo po talaga ang galit, ang inggit, or kung ano-ano pang mga naramdaman niya doon, no? So, ngayon po, parang binura niya na po lahat yon, at wala na rin pong access kami, or yung mga tao po na against po doon sa mga post niya. So, yun, nagsulat pa rin po siya sa mga news, no? At siya po ay nag-share po ng mga negative feedbacks niya against the company. So, bukod po doon, ito po ay may kakilala rin na financial advisor din, number 3, na may connection or related sa media, na isa pa po na one-sided ang story na pinapalaganap kay M. Goldex. So, kinunclude po nilang dalawa na si M. Goldex daw ay scam. Si M. Goldex daw po ay hindi totoo. Alright? At hindi raw po registered sa SEC. So, kung papansinin niyo rin po, no, nagpalabas ang SEC ng advisory na si M. Goldex daw, 2 points po ang napaka-importanting sinabi ni SEC. Number 1, si M. Goldex Philippines daw ay online company na hindi registered kay SEC. Okay? Number 2, yung patak-patak daw po or illegal solicitation of investment securities. Okay? So number 1, actually hindi po kami against sa advisory na sa ginawang advisory ng SEC. Ito po ay talagang bilang parent po ng buong citizen, responsibilidad po ng government na protektahan ang kanilang citizen. Okay? Na gusto lang po namin i-explain ng malinaw na yung M. Goldex Philippines po ay team. Hindi po, team name lang po yon. Hindi po siya company. Ulitin ko, hindi po company si M. Goldex Philippines, siya po ay team name or Facebook group page. Okay? Sila po ay mga onliner, mga online marketer, mayroon po silang mga online job na tinatawag, na sila po ay talagang nagpo-promote or nagma-market lang din na kay M. Goldex Online Store. Okay?